Ayan po. Mahirap kang stalker. Kaya mo yan direct. Ano? Okay po. Nakaka-audio na po sila. Parang ano yung malakla? Silya. Tagalog na Tagalog. Sabik na kayo na muling makikita ang ilan sa mga pangalan natin for today, but we have some newcomers too. Kaya huwag na natin patagalin pa at huwag na natin palagpasin ang moment na ito. Tawagin na natin ang unang karakter na makakasama natin. Siya ay matapang, tapat, at ang unang minahal ni Carmenita. Kilala niyo na ba kung sino siya? Birthday dinner niya. Pero sa kanyang pagbabalik, isang kasaysayan, punong tanong at damdamin ang muli magbubukas. Gagampanan ng Ginoong ito ang papel na to. Ang papel ni Leandro Flores, bibigyang buhay ni Mr. Joseph Marco. Ang nag-iisang si Joseph Marco. Hapon na binibigyan din ako. Maraming salamat at sinamahan ako ngayong hapon. Salamat, Joseph. Si Joseph Marco po. It's plain to see na madami siyang tagahanga. Kaya daming tagahanga talaga. Itong pangalawa natin ipapakilala ang Bernardo. Marami din. Kaya magsikiyawan na po. Siya ay lumaki sa ligtaan ng kanyang pamilya. Pero nang dumating si Carmela, natutunan niyang tiniin ang puso. Kaysa ang mga pasya ng kanyang ama. Gagampanan ng isang Ginoong bantog na rin sa pag-arte. And I'm sure magugustuhan niya. Niyo, should I say, ang kanyang pagganap bilang si Juanito Alfonso. Bigyang bugay natin, Bill Alfonso. Everybody, Jerome Ponce. At ang hinihintay natin lahat, ang pusong bukihan sa dalawang panahon. Siya, si Carmela Isabela, ang matagal na tinig na makabagong babae. At siya rin si Carmelita Monte Carlos, pusong sugatan na muling lalaban upang ang nakaraan ay mabigyan ng kasagutan. Ito po, everybody, put your hands together for none other than Miss Heaven, Bella Lenro! Mag-enjoy lang po tayo. Pero mahirap yan. Yung plano ng tarot nila. Ito na po ang taas ng awardees is 1892. Mainit natin silang salubungin. Iparamdam sa kanila ang inyong pagkasabik, everybody. Mayaman natin mare. At para mas lalong espesyal ang araw na ito, samahan po natin sila. For the very first time, makikita rin po nila ang ating poster. So you, like all of us here on stage, makikita natin ito for the very first time. Ang mga pinakaunang makakakita sa daigdig. So, imbitahan po natin magsitayo ang ating author, director, at actors. At pumunta po sa bahagi dito ng stage. Ayan po. Punta tayo dito. Yung powder. Makakapwesto na po sila. Okay po. Sabay-sabay tayo magbilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang official poster ng I Love You since 1892. Magbunyi, magsipalakpakan. Okay, oras
oras na po para sa photo op natin. Sa aking gulyat, Kung amin Joseph dito. tunay. Ang popogi ng gaganda. Ayan, sa akin pong gulyat. Simulan na po natin ang photo op in 3, 2, 1. Ayan. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat sa pag-ibig dito. Opo. Sabi, makikita natin for ourselves kung gaano mga makaganda itong ating poster. Di po ba? Ano masasabi natin sa poster? Masaya po ba? Opo. At sa mga oras na to, akin pong bigyan ng paalala ang miyembro ng press na ito na ang pagkakataon niyong magtanong po sa ating mga minamahal na cast members, director, and author. Kasama natin si Binibini Pia, Direct Mac, and akin lang pong bibigyan ng pangalawang paalala na dapat kung may kinalaman sa ating I Love You Since 1892, ang mga natin. Pawang yun lang po. Pawang may kinalaman lang doon. At let's refrain from asking questions that are irrelevant to this project. Okay po? Salamat sa inyo lahat. And one question at a time lamang po. Ayan. If you want anything else before we get things started, Derek, tell us a bit about how the shooting is going so far. Okay. Maraming araw na kami nag-shooting. Dalawang salita ang pwede kong gamitin. Nakakapagod siya. Nakakapagod siya. Ikalawa, nakakaligaya yung mga resulta na ginagawa namin. Kasi ang ganda ng makikita nito ay laging nagmumula sa ningning ng material at sa husay ng mga artista. Gumagaling. So laging akong nakakapagod gumawa ng isang maganda. Maraming salamat. Narinig niyo yun, nagmumula sa ningning ng mga actors and actresses natin. So, pakaabangan yan. Marami dito sabik na. So, ito na po simulan ang question and answer portion. Una po dito, si Jojo Gabinete ng PEP. Nagtabaw pa yan, ha? Matagal na naman Kaya ka. After Paldo, Davao. Maganda ka po ito. Noong July 20, nagkaroon tayo ng cast. Okay. Paumanhin po, may kaunti lamang technical difficulties. Ano bang technical? Muli, Jojo Gabinete ng PEP. Nagkaroon tayo ng cast review noong July 24. Yung question ko para sa lahat, anong reaksyon nyo na sobrang ingay nung nagkaroon tayo ng cast review? Parang nabulag ng lahat ng pinakilala na kayo yung bumuo ng cast. Well, let's be honest na maraming nagulat. Nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan. Pero wala naman kami magagawa kung di gawin yung trabaho natin. Again, ito nangyari na sa akin kayo. Ganun din naman yung nangyari. It keeps going and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa huli, ay kailangan natin gampanan yung binibigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nakakalungkot. Kasi syempre, ito na naman, si Jerome na naman na hindi na naman na napunta sa imagination ng mga tao na leaders. But nandun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na mapuprove ko na kaya ko pa, pwede ko pa gawin yung role na hindi kaya sa pero ayun, syempre, I'm really open at kinakabahan kung sa magiging critic sa akin na i-take ko rin as learning.
stepping stone yan sa akin, sa career. Since the launching, mixed emotion. Of course, masaya kami kasi napaka-dami ng interaction. And at the same time, parang parang medyo may mga mababasa ng foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang ko, sobrang proud of sa akin. Kasi they took it in a very classy way. You know, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, magagaling to. And hindi nila hinahayaan na, you know, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm just so proud of Jerome in Heaven na, you know, nire-respeto nila yung karakter nila, and they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, you know, yun nga, nire-respeto nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful na makatrabaho ko ng dalawa. Grabe, perfect, Marco. Parang minamahal ka namin eh. Ano ka nakagawa si Carmelita? Go. Nung una po talaga actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa akin. But then, I think last night, unconsciously, nakikita ko babasa ko yung mga comments. And unconsciously, nag-project ko rin siya sa sarili ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang wala kong pinag-usap si Jerome. Sinasabi ko sa kanya na nararamdaman ko sa... Hindi! Nararamdaman ko recording sa mga online, you know, sa mga comments, ganyan. Ito naman. Juanito. Wala pa tayo. Juanito. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. And I shouldn't be contained with one character. Na, ang ganda-ganda ng storya. And alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan, diba? And then ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And dapat binibigyan ko rin. And of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Itong ginagawa ko bilang Carmelita, itong proyekto na to, inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, at sa mga taong nagmamahal. Doon tayo ng pag-focus. Ano na tayo, positive lang. So, ayun, Si Bini Mia, bilang ikaw ulit sila. Ako po, magkakalo lungkot at excited. So, lungkot dahil may mga comment, medyo malayo na, medyo nagdadala. But at the same time, nakunawa naman kami. Kumbaga, nalamta po tayo sa proseso kung saan hindi ina-accept ako. Excited naman po sa part na dahil part ako ng script. So, aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi ko sila sa akin ng mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yun, lagi ko po naiisip, kailangan din po natin unawain ng mga leaders and yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganun ang sentimento nila kasi wala po sila
tiyak kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong umikikot ng mga leaks or nag-leak yung screen na ganyan. Kung looking forward po ako sa magiging result ng pinaghirapan po nila direct at cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa po nilang lahat. Kumbaga, nandun ko yung passion nila sa direction ito at sa oras na marinis na rin po yung series, ayun po, kumbaga, excited po ako ibahagi sa inyo yung pinaghirapan nito. Ngayon yung huling araw ng show, pagpunta ng Gulong Bika, sinadya ba o pinahuna ngayon yung press ko? Tapos, gano'ng malalim yung Tagalog na ginamit ko dito sa series? Hindi ko alam kung sinadya nila kasi tinanong nila yung press con sa Tigo ng Bika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. At gano'ng kalalim? We have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lingwahe ng original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. So, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon kung paano palalawikin ang original material ni Binibining Maya. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo umalas doon, ang nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayo magkakamali. Thank you. Last question na lang kay Kevin. Pwede yung magkwento ka tungkol sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos sinong painter? Tapos may pala ka pang hingin yung... Hello? Supposedly dapat si Polito dapat tinatanong yung regarding. Kasi kung yun, siya yung But no, actually hindi ko alam kung sino nag-paint. Hindi ko pa na-ask kasi ngayon ko pa lang siya nakita. Ha? Hindi ako nag-paint. Pero yes, actually, kung pwede ko kumulin ko siya after the show. Hindi ka mukha mo. I like it. Maganda po. Maganda. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng PEP. Pangalawa, magtatanong si June Lalen ng Abante. Yes, yeah, good afternoon. Yeah, congratulations. Direkta, ito ka sa Bibarkada. Ganda naman sa Bibarkada. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan, yung ligawan. Mag-perform ng cast of I Love You since 1892, di ba?
sa